pride of the Philippines, eight-time world champion, Manny Pacman Pacquiao! Ladies and gentlemen in attendance and boxing fans joining us around the world, Ano ang mangyayari kapag ang mismong panahon ang pumasok sa ring laban sa purong pagkawasak? Si Manny Pacquiao, isang alamat na tinalo ang iba't ibang henerasyon, ay haharap kay Gervonta Tank Davis, isang mandirigmang kilala sa biglaang pagtatapos at brutal na mga knockout. Hindi lang ito isang fantasy matchup, ito ay tanong na sinusubok ang lohika ng boxing. Kaya bang manaig ng karanasan, timing at talino sa ring laban sa sumasabog na kabataan at isang suntok na kapangyarihan? Ang isang lalaki ay kumakatawan sa kasaysayan, ang isa naman ay panganib. At sa 2026, napakanipis ng margin for error dahil isang pagkakamali lang laban kay Tank ay maaring magbura ng isang buong legacy sa loob ng ilang segundo. Ang Pacquiao versus Gervonta Davis ay isa sa pinakakaakit-akit na banggaan ng estilo na maiisip ng mundo ng boxing. Ang footwork, anggulo at walang humpay na kombinasyon ni Pacquiao ay sasalungat sa pasensya, presisyon at mapanirang counterpunching ni Tank Davis. Hindi ito laban kung sino ang mas maraming suntok. Ito ay laban ng kontrol, distansya at timing. Susubukan ni Pacquiao lunurin si Tank gamit ang bilis at volume, habang si Davis ay kalmadong maghihintay, naghahanap ng isang perpektong sandali. Ito ay legacy laban sa lethality, karunungan laban sa pagsabog at bawat round, pigil hininga ang mga boxing fans sa buong mundo. Si Manny Pacquiao ay higit pa sa isang alamat. Isa siyang anomalya sa kasaysayan ng boxing. Ang kanyang tagumpay ay nagmula sa bihirang kombinasyon ng napakabilis na kamay, hindi mahula ang footwork at walang tigil na agresyon. Bilang isang southpaw, umaatake si Pacquiao mula sa mga anggulong hindi sanay ang karamihan, biglang sumusugod at umaatras habang naglalabas ng kidlat na kombinasyon bago pa makareak ang kalaban. Nakakabigla ang dami ng kanyang suntok. Madalas itulak ang mga kalaban sa survival mode. Kahit ang mga elite na kampeon ay nahirapang itime siya dahil sa kanyang tuloy-tuloy at kakaibang galaw. Ang pinakamalakas na sandata ni Pacquiao ay hindi lang bilis, kundi ang kakayahan niyang panatilihin ang bilis na iyon sa maraming round habang patuloy ang pressure. Ngunit may kaakibat na panganib ang agresibong estilo niya. Madalas siyang unang umaatake, nag-iiwan ng maikling butas sa mga palitan. Umaasa ang kanyang depensa sa galaw imbes na sa mahigpit na guard, kaya maaaring masalo siya ng mga eksaktong counterpuncher habang sumusugod. Sa buong karera niya, may mga sandaling nakita ang kanyang kahinaan kapag na-time ng kalaban ang kanyang pasulong na momentum. Laban sa isang puncher tulad ni Tank Davis, nagiging lubhang delikado ang mga bukas na iyon, lalo na kung hindi na nasa absolute prime si Pacquiao. Si Gervonta Tank Davis naman ay isa sa pinakamapanganib na boksingero sa kasalukuyan dahil sa kakayahan niyang tapusin ang laban sa isang iglap. Taglay niya ang sumasabog na knockout power, elite na instinct sa counterpunching at isang kalmadong pasensya na nagtatangi sa kanya mula sa mga pabiglang brawler. Hindi tulad ng maraming power puncher, hindi hinahabol ni Tank ang knockout. Pinag-aaralan niya ang kalaban bawat round. Unti-unting binabasa ang timing, galaw at mga pagkakamali sa depensa kapag nahanap niya ang siwang. Kadalasan ay doon agad nagtatapos ang laban. Minsan kahit mukhang lamang pa siya sa puntos. Ang pinakamalalakas na lakas ni Tank ay ang kanyang presisyon at timing. Ang kaliwang kamay niya ay napakawasak, lalo na kapag ibinato bilang counter or uppercut. Ang kanyang mga suntok sa katawan ay brutal at madalas hindi napapansin. Unti-unting binabasag ang kalaban bago tuluyang umakyat ang knockout sa ulo. Gayunpaman, hindi perpekto si Tank. Minsan ay ibinibigay niya ang mga unang round habang sinusuri ang kalaban na maaaring maging delikado laban sa isang high-volume fighter tulad ni Pacquiao. Bukod dito, hindi pa niya masyadong nakaharap ang mga elite, mabilis na southpaw na may walang tigil na pressure, kaya lalong nagiging kapanapanabik ang matchup na ito. Sa pinakapuso nito, ang Pacquiao kontra Tank Davis ay isang klasikong bilis laban sa lakas na laban. Layunin ni Pacquiao na kontrolin ang laban sa pamamagitan ng pagpanalo ng mga minuto, pagod at presyon gamit ang galaw, anggulo at dami ng suntok. Si Tank naman ay naghahanap ng mga segundo, matiyagang naghihintay ng isang pagkakamali na magbabago ng lahat. Si Pacquiao ay dinadaig ang mga kalaban sa paglipas ng oras. Si Tank ay tinatapos ang laban sa isang iglap. Ang contrast na ito ang bumubuo sa buong laban. Sa unang mga round, malamang na mabilis magsimula si Pacquiao. Kinagamit ang kanyang footwork at bilis ng kamay upang ilagay si Tank sa depensiba. Atake siya
kabila ng sunod-sunod na kombinasyon, mabilis na papasok at lalabas, pinipilit si Tank na mag-reset palagi. Si Tank naman ay mananatiling kalmado, may mataas na depensa at nagtitipon ng impormasyon. Ang mga unang round na ito ay posibleng pabor kay Pacquiao sa puntos dahil ang kanyang aktibidad at galaw ay nagpapahirap kay Tank na makalapag ng malinis na suntok. Habang papasok sa gitnang mga round, lalong tumitindi ang panganib. Nagsisimulang ayusin ni Tank ang timing sa mga pasok at labas ni Pacquiao. Papasok ang mga body shot, unti-unting pinapabagal. Ang galaw ni Pacquiao sapat lang para lumikha ng mga butas. Kahit mas marami pa ring suntok ang maipapalo ni Pacquiao, mas mabibigat at mas nakakasira ang mga tira ni Tank. Unti-unting lilipat ang momentum at bawat atake ni Pacquiao ay may kasamang mas malaking panganib. Sa championship rounds, ang lahat ay nakasalalay sa kondisyon, disiplina at timing. Kung mananatiling matalas at disiplinado si Pacquiao, maaari niyang ipagpatuloy ang pag-outwork kay Tank at makamit ang panalo sa desisyon. Ngunit kung makalapag si Tank ng isang malinis na counter, lalo na ang kaliwang kamay habang papasok o palabas si Pacquiao, maaring matapos ang laban sa isang iglap. Ang laban na ito ay malabong humantong sa isang mahabang digmaan, malamang na manatili itong taktikal o matapos bigla. Para manalo si Pacquiao, kailangan niyang panatilihin ang tuloy-tuloy na galaw sa gilid, iwasang lumabas sa tuwid na linya, panatilihing mataas ang dami ng suntok at huwag na huwag hahanga sa sariling mga tira matapos ang kombinasyon. Kahit isang sandaling paghinto lang ay maaaring maging kapahamakan. Para naman kay Tank, susi ang tiyaga. Kailangan niyang atakihin ang katawan, tiyempuhan ang mga flurry ni Pacquiao at lubusang samantalahin ang bawat bukas na pagkakataon. Isang pagkakamali lang ni Pacquiao ay maaaring sapat na para tapusin ni Tank ang laban. Kaya sino ang mananalo? Kung ito ay prime Manny Pacquiao, malamang na manaig ang kanyang bilis, volume ng suntok at walang humpay na pressure laban kay Tank Davis na posibleng mauwi sa panalo sa desisyon o late stoppage. Ngunit kung ito ay modern o bahagyang lampas na sa prime na Pacquiao, mas malaki ang tsansang ang lakas at timing ni Tank Davis ang maghatid ng mid to late knockout. Sa alinmang senaryo, ito ay isang high risk, high reward na laban na tiyak na magbibigay ng dramatikong resulta. Higit pa sa estilo o lakas, isa rin itong mental chess match. Si Manny Pacquiao ay palaging lumalaban gamit ang emosyon, momentum at enerhiya ng crowd. Mas lalong nagiging delikado si Pacquiao kapag mabilis ang takbo ng laban at magulo ang sitwasyon, doon siya nabubuhay. Si Tank Davis naman ay pinakamahusay kapag bumabagal ang lahat. Komportable siyang matalo ng ilang rounds kung kapalit nito ay ang tamang pagkakataon para maglatag ng bitag. Ang pagkakaibang ito sa mentalidad ang humuhubog sa bawat round at dahilan kung bakit napaka-engganyo ng matchup na ito. Mahalagang salik sa mga unang rounds ang footwork ni Pacquiao. Hindi tulad ng tradisyonal na mga boksingero na gumagalaw sa tuwid na linya, si Pacquiao ay mabilis na lumilihis sa mga anggulo. Madalas humahakbang palabas ng lead foot ng kalaban bago magpakawala ng kombinasyon. Laban kay Tank, maaari nitong guluhin ang kanyang depensa at limitahan ang malilinis na counter. Malamang ding targetin ni Pacquiao ang guard ni Tank gamit ang mabilis na flurries. Pinipilit siyang mag-block sa itaas habang pasimpleng pinapasok ang mga suntok sa katawan at dibdib. Kahit hindi agad makasakit ang mga ito, nag-iipon ng pinsala at pinipigilan si Tank na maayos na maitukod ang paa para sa malalakas na tira. Sa mga opening rounds, masusubok ng husto ang composure ni Tank sa ilalim ng matinding pressure. Hindi nagbibigay si Pacquiao ng oras para makahinga ang kanyang mga kalaban. Pinipilit niya silang magdesisyon agad at manatiling alerto sa depensa sa bawat segundo. Pero sa buong karera ni Tank Davis, ipinakita niyang komportable siyang sumalo ng maagang pressure. Kung kapalit naman nito ay mahalagang impormasyon. Bawat atake ni Pacquiao ay nagbibigay kay Tank ng datos kung paano lumalabas. Si Pacquiao pagkatapos umatake, gaano siya katagal nananatili sa loob ng range at kung aling panig ang madalas niyang gamitin matapos ang mga kombinasyon. Ang mga pattern na ito ay nagiging napakahalaga habang umuusad ang laban. Hindi rin maaaring maliitin ang kahalagahan ng bodywork. Si Tank Davis ay isa sa pinakamabisang manuntok sa katawan sa modernong boxing, lalo na laban sa mga agresibong fighter. Isang malinis na suntok sa tadyang o solar plexus ay kayang pabagalin kahit ang pinakamabilis na kalaban. Kung tuloy-tuloy na matatamaan ni Tank ang katawan ni Pacquiao sa gitnang mga round, unti-unting bababa ang explosiveness ni Pacquiao kahit bahagya lang. At ang munting pagbabagong iyon sa bilis ay maaaring maging kaibahan sa pagitan ng pag-iwas sa suntok at ng malinis na pagkakatama. Dito papasok ang tibay at puso ni Pacquiao habang lalalim ang laban. Sa buong karera niya, ipinakita niya ang pambihirang kakayahang lumaban kahit nasa alanganin. Hindi siya natataranta kapag tinatamaan at madalas ay sinasagot niya ang panganib ng mas matinding agresyon. Laban kay Tank, ang ugaling ito ay maaaring magligtas sa kanya o tuluyang magpahamak. Ang pagsugod matapos tamaan ng malakas na suntok
ay maaaring magpanalo ng isang round o kaya naman ay magdala sa kanya diretso sa mas mapanganib na palitan. Isa pang critical na elemento ay ang ring positioning. Mahusay si Tank Davis sa dahan-dahang pagputol ng ring. Itinutulak ang kalaban patungo sa lubid ng hindi halatang hinahabol. Kapag nalimitahan ni Tank ang lateral movement ni Pacquiao at napilit ang mga palitan malapit sa mga sulok, mas nagiging delikado ang kanyang power. Ang pinakamagagandang sandali ni Pacquiao ay nangyayari sa bukas na espasyo kung saan maaari siyang pumasok at lumabas ng mabilis. Habang mas lumiliit ang pakiramdam ng ring, mas lalong napupunta ang laban sa pabor ni Tank. Mahalaga rin ang usapin ng stamina. Kilala si Pacquiao sa kanyang pambihirang kondisyon, lalo na nung prime niya, kung saan kaya niyang panatilihin ang mataas na tempo hanggang sa huling mga round. Ang stamina ni Tank ay gumanda sa paglipas ng panahon, ngunit ang kanyang estilo ay nakabatay sa mga pagsabog ng lakas kaysa sa tuloy-tuloy na output. Kung mapipilit ni Pacquiao si Tank na magdepensa ng matagal at walang pahinga, maaaring pumasok ang pagod bilang isang malaking salik sa laban. Gayunpaman, isang sandali lang ng malinaw na pagkakataon ang kailangan ni Tank para tuluyang mabago ang takbo ng laban. Dito rin nagiging interesting na salik ang paghusga ng mga hurado. Ang aktibidad at galaw ni Pacquiao ay karaniwang pumapabor sa kanya sa scorecards, lalo na sa mga unang rounds, samantalang ang mas malilinis at mas mabibigat na suntok ni Tank kahit hindi ganon. Karami ay nagiiwan ng malinaw at malakas na impresyon. Lumilikha ito ng senaryo kung saan maaring lamang si Pacquiao sa puntos habang nananatiling sobrang delikado si Tank. Habang papalapit yung mga huling rounds, tumitindi ang tensyon. Bawat opensiba ni Pacquiao ay nagiging mas mapanganib at bawat counter ni Tank ay mas nagbabanta. Tataas ang enerhiya ng crowd sa bawat palitan ng suntok. Alam nilang maaaring matapos ang laban anumang sandali. Dito pumapasok ang karanasan. Maraming beses nang naranasan ni Pacquiao ang ganitong mga sandali. Si Tank naman ay patuloy palang binubuo ang kanyang pamana sa ganitong klaseng laban. Sa huli, walang boring na posibleng kalabasan ang laban na ito. Kung mananalo si Pacquiao, ito'y sa pamamagitan ng walang humpay na pressure, mas mahusay na footwork at napakalakas na volume na magtutulak kay Tank sa isang depensibong posisyon. Kung si Tank ang mananalo, ito'y dahil sa precision, tiyaga at nakakapinsalang lakas na parurusahan kahit ang pinakamaliit na pagkakamali. Walang senaryo kung saan parehong magpapakampante lang ang dalawang mandirigma. Yan ang dahilan kung bakit napakainganyo ng debate tungkol sa Pacquiao versus Gervonta Davis. Hindi ito tungkol sa pagmamaliit ng mga era or estilo, ito'y tungkol sa pag-unawa kung paano umuunlad ang boxing habang nananatiling walang kupas ang mga pundasyon nito. Kumukupas ang bilis, nananatili ang lakas, ngunit ang timing ang nangingibabaw sa lahat. At sa laban na ito, ang timing ang magpapasya. Kung mangyari man ang laban na ito, ang resulta ay lalampas pa sa huling tunog ng kampana. Ang panalo ni Pacquiao ay magpapatibay sa isa sa pinakadakilang kabanata sa kasaysayan ng boxing. Patunay na ang husay at talino ay kayang mabuhay sa anumang era. Ngunit kung manalo si Tank Davis, magsisilbi itong hudyat ng isang bagong malupit na realidad kung saan winawakasan ng kapangyarihan ang mga alamat ng walang awa. Aliman ang mangyari, babaguhin ng laban na ito ang pananaw ng mga tagahanga sa kahulugan ng kadakilaan sa iba't ibang henerasyon. Kaya ikaw, sino sa tingin mo ang mananalo sa banggaang ito ng mga era? I-drop ang iyong prediction sa comments. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video, siguraduhin pindutin ang like at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang kapanapanabik na aksyon sa laban at kasaysayan ng boxing.